Anyangay kakabsat! Regular card with a twist! As usual, mamili ng dalawang colored paper na perfect combination. Una, i-fold into half yung dominant color na gusto nyong gamitin. Then, i-fold naman yung magsisilbing cover page into half. Yung fold na nagmarka sa cover page ay magsisilbing guide lamang natin. Sunod ay kumuha lang ako ng piso pang trace sa flower na gagawin ko. So, i-trace lang natin ng ganyan. Sa isang flower, nakapag-trace ako ng 7 na bilog kasama na dun yung center circle. Nagkasya naman ng 4 na flowers sa haba ng papel na gamit ko. Short size or 8.5 by 11 inches yung paper na gamit ko dyan. After nating mag-trace ng mga flowers, lagyan naman natin ng outline yung mga bulaklak. Black pen lang yung ginamit ko cause why not? Kasjay! After maglagay ng outline, lahat yung mga bulaklak, pwede na natin silang gupitin. Ang style nga pala ng paggugupit mga ka-arts ay halfway lang. Huwag gugupitin ng buo dahil maghihiwalay yan. Dapat kapit lang. Kasjay! Next, kunin na yung isang colored paper at idikit natin sa loob ng card gamit ang glue. Half lang naman ang ididikit natin dyan. Kaya kung makikita nyo, ginupit ko na yung kalahati. Sunod naman ay gumupit lang ako ng sinlapad ng piso dun sa sobrang purple colored paper dahil gugupit ako ng 4 na circles na sinlaki din ng piso. Idikit natin yung mga bilog sa gitna ng mga flowers para naman bongga na, kasjay. Then, nag-add lang ako ng pa-details sa bawat petal ng bulaklak kasi nga ma-arts ako. Basta pwede kayong mag-add ng makakapag-improve sa design ng card nyo, kasjay. Then, magsusulat lang ako dyan ng thank you for your service. Sabi sa inyo, mahina ako sa calligraphy eh. Ayan, okay na yan. Then, pwede na ninyong isulat ang inyong nobelang Teacher's Day greeting sa loob. Maalala ko nga nung elementary ako, kada may okasyon, panay ang paggawa sa amin ng letters, tapos magiging output na namin yun sa arts. Pero ngayon, bibihira na lang yung mga ganyan, basta magbigay na lang ng chocolate, carry na. Shadi mga ka-arts! Kasjay!